Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Baby. Ako po si Ryan. Isa rin po ako sa maraming mga taong mahilig sa mga kwentong katatakutan, kababalagan, at tungkol sa mga aswang. May nais rin po sana akong ibahaging kwento sa inyo. Ito ay naganap mahabang panahon na ang nakalipas. Ito ay isang kwento na nagpasalin-salin na po sa aming angkan. Ito ay tungkol sa ninuno namin na si Carlito. Bata pa lang siya noon ay marami na siyang naranasang mga kaapihan sa buhay. Pinanganak kasi itong may hika, kung kaya patpating bata po talaga siya noong mga panahon ngayon. Dahil doon ay madalas siyang tuksohin ng kanyang mga kababata. Madalas din siyang pinagkakaisahan at hindi pinapasali sa kanilang mga paglalaro. Kaya malimit ay nakukontento na lamang siya na naglalarong mag-isa. Bukod sa kanyang payat na pangangatawan, ay nagkasakit din ang kanyang ama. At sa mahabang panahon, ay nakaratay lang ito sa banig ng karamdaman na halos butot balat na lamang ang pangangatawan nito. Kaya tanging ang nanay na lang ni Carlito ang siyang nagtataguyod ng kanilang pamumuhay. At dahil sa kalagayan ng kanyang ama, ay walang magtanggol sa kanya sa mga batang mapangapi. Sa halip, ang kalagayan pa nga ng kanyang ama ay nakadagdag pa at ginagamit na pang-asar sa kanya. At ganon din ang tungkol sa kanyang ina. Dahil napapabalita na kung kani-kanino ito nahuhumaling, na sa maliit na halaga ay bumibigay umano at nagpapaubaya. Lahat ng mga masasakit na pananalitang ipinupukol kay Carlito ay tinitiis lang niya, pagkat wala naman siyang magawa. Dahil pag lumaban naman siya, ay alam niyang siya lang ang masasaktan. Hanggang sa naging bingi at manhid na rin si Carlito sa ginagawang pagtuya sa kanya. At kahit napakahirap ng kanilang kalagayan, ay sinikap naman ng kanyang ina na siya ay mapag-aral. Kung kaya sinusuklian naman iyon ni Carlito. Mahusay siya pagdating sa klase. Na dahil doon, kung kaya lalo siyang pinag-iinitan ng ibang mga bata. Hanggang sa tumungtong na siya sa sekundarya, na kung saan natapos niya ang kanyang elementarya na nagkamit ng pinakamataas na karangalan. Yun nga lang, habang umaakyat siya sa entablado, ay nagbubulungan ang mga tao. At tila ba pinag-uusapan ang kapintasan ng kanilang mag-anak, lalo na nang pinaakyat ang kanyang ina. Magkagayon pa man, ay hindi na nila pinansin pa iyon. Kapwa sila lumuluha habang masayang nakangiti sa isa't isa. At sinabi ng kanyang ina na ipinagmamalaki niya si Carlito. Nagpasalamat naman siya sa kanyang ina, pagkat alam niyang lahat ng ginagawa nito ay para
sa kanila ng amang may lubhang karamdaman. Na tinitiis nito ang lahat ng pang-aalipusta at pagyurak sa kanyang pagkatao. Masuportahan lamang nito ang kanyang mag-ama. Nang nasa mataas na paaralan na si Carlito, ang buong akala niya ay makakaligtas na siya doon sa mga kamag-aral niyang nang aapi sa kanya. Ngunit nagkamali siya dahil doon din nagsipag-aral ang mga ito. At ang masakla pa ay mas marami pa palang mga matundoon sa bago niyang paaralan. At nadagdagan pa ang mga estudyanteng nang aapi sa kanya. Pero kung marami man ang mga umaapi kay Carlito, ay nagkaroon naman siya ng isang kaibigan. At ito ay sa katauhan ni Angela, na napakapalad niya pagkat ito ang pinakamaganda sa kanilang paaralan. Kung kaya marami nga rito ang nagkakagusto. Ito ang naging tagapagtanggol ni Carlito. Naawa kasi ito sa kanya. At mabait din naman kasi talaga si Carlito. Idagdag pa na dahil sa kanyang husay pagdating sa kanilang aralin, kung kaya hangang-hanga sa kanya si Angela, na kahit mahirap lamang sila Carlito ay hindi iyon naging hadlang para magtagumpay siya sa kanyang ginagawang pag-aaral. Pero dahil sa pagiging malapit ni Angela kay Carlito, ay lalong umuusok sa galit ang ilong ng mga naiinggit sa kanya. At gusto na talaga nilang saktan ito. At isang araw nga ay kanilang tinambangan si Carlito. Walang awa nila itong pinagsusuntok at sinipa. Makailang ulit humalik sa lupa ang tatpating binatilyo at halos mapatira ng hininga nang sumpongin ito ng kanyang hika. Tinigilan lamang nila ito nang makita nilang sumuka ito ng dugo. Halos hindi kayanin ni Carlitong umuwi sa kanila noong mga pagkakataong iyon dahil sa mga suntok at sipa na kanyang tinamo. Duguan ang kanyang muka at putok din ang kanyang mga labi. Nang makita nga siya ng kanyang ina, ay muntik na itong himatayin dahil sa matinding pag-aalala. Napasigaw ito sa tindi ng galit na kanyang naramdaman para sa mga gumawa noon sa kanyang nag-iisang anak. Dinampot nito ang itak at balak na sugurin ang mga iyon sa kani-kanilang pamamahay. Pero nagmakaawa sa kanya si Carlito at siya ay pinigilan. Wag na raw nilang palalain pa ang lahat. Kinausap siya ng masinsinan ng kanyang ina at sinabing tumigil na lang sa kanyang pag-aaral. Ayaw rin naman sana niya iyon, pero kung buhay naman daw ang magiging kapalit ng kanilang mga pangarap, ay mas nanaisin pa nito wag na lang matupad ang lahat ng iyon. Basta magkasama-sama lang daw sila. Ngunit muling nakiusap si Carlito sa kanyang ina at sinabing ayaw niyang tumigil sa kanyang pag-aaral at kailangan niyang makapagtapos. Nangako din siya sa kanyang ina na hindi na iyon mauulit pa. Dahil sa nangyari, ay ilang araw ding hindi nakapasok si Carlito. Naluba naman iyong ipinag-alala ni Angela. Kaya isang hapon ay nagulat na lamang siya nang biglang sumadsa diyon sa kanilang bahay. Dumating ito, nakasama ang isa rin nilang kamag-aral na si Juanita. At doon pa lang nila nalaman kung ano ang nangyari kay Carlito. Galit na galit ang dalaga. Ngunit sinabi ni Carlito na hayaan na lamang sila.
Nang gumaling na ang mga sugat ni Carlito, ay muli na siyang nakapasok. At habang lumilipas ang mga araw, ay lalo naman silang nagkakamabutihan ni Angela. Hanggang ang paghanga nila sa isa't isa ay mas lumalim, na namalaya na lamang nilang dalawa na mahal na nila ang bawat isa. Ngunit yung sayang iyon na naramdaman ni Carlo dahil kay Angela ay panandalian lamang. Dahil isang hapon, nang magkasama silang naglalakad at ihahatid sana ni Carlito ang dalaga, ay muli siyang tinambangan. Ngunit hindi pumayag si Angelang saktan nila ang kanyang kasintahan, kung kaya walang takot niyang hinarap ang mga ito. Ngunit gigil na gigil talaga sila kay Carlito, na para bang gusto na nila itong patayin. At sa kanilang pagpupumilit, pati si Angela ay kanilang sinaktan. At hindi pa doon natapos ang lahat. Sinamantala na rin nila ang pagkakataon na maisa katuparan ang matagal na nilang nasa sa dalaga. Halinhina nila itong ginahasa at nasaksiyang lahat iyon ni Carlito, na naririnig niya ang paghingi ng saklolo at pag-iyak ni Angela. Ngunit wala siyang magawa. At pagkatapos nilang mairaos ang makamundong pagnanasa sa dalaga, ay muli namang binalingan si Carlito at binugbog, na nang makita iyon ni Angela sa natitirang lakas nito, ay kanya pa rin silang pinigilan. Ngunit tila wala na sa katinoan ang mga ito, na yung tumatayo nilang pinakalider ay bigla na lang tumampot ng malaking bato at ibinagsak sa ulo ng dalaga, na napasigaw ng malakas si Carlito nang kanyang makita iyon. Ngunit huli na ang lahat. At tila ba doon palang nahimasmasan at naunawaan nung isa nilang kaklase ang karumaldumal nilang ginawa, na nagkatinginan silang lahat at saka nagmamadaling nagpulasan. Gumapang si Carlito papunta kay Angela at kanyang hinipo ang malaanghel na mukha nito, na naliligo na sa sariling dugo. Halos maubusan ng hininga si Carlito dahil sa sakit na kanyang nararamdaman noong mga oras na iyon. Napatiimbagang siya at naikuyom ang kanyang mga palad at makailang ulit inihampas sa lupa habang pinagmamasdan ang kanyang nobyang wala ng buhay. Naalala niya yung mga masasaya nilang sandali na magkasama ng dalaga, lalo na yung mga pagtatanggol nito sa kanya at yung una nilang pagkikita. At hindi niya makakalimutan yung sandaling magkakilala sila. Napasubsob na lang si Carlito sa lupa. Sinabi niya sa dalaga na mahal niya ito at nagpaalam siya dito. Sabi pa niya, uuwi na lang muna siyang sandali para maipagbigay alam sa kanyang ina kung ano ang nangyari, at hihingi na rin siya ng tulong na kanya siyang babalikan kagad. At bago siya tuluyang umalis, ay inayos pa niya ang katawan ni Angela at kanyang tinakpan. Pagdating niya, ay gulat na gulat ang kanyang ina nang makita ang kalunos-lunos niyang ayos. Sinabi kaagad ni Carlito ang nangyari sa kanila at niyaya ang ina na balikan kaagad nila si Angela. Ngunit naghahanda pa lamang sila ay nakarinig na sila ng mga boses sa labas, at di nagtagal ay sumigaw
ang isa sa mga ito at pinapalabas si Carlito. Sabi pa nito, kailangang pagbayaran ng anak niya ang karumaldumal na ginawa nito sa kanilang anak. Nanginginig na naluha si Carlito dahil sa kanyang mga narinig. Napapailing siya habang nakatitig sa kanyang ina. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina at gumanti naman siya. Sinabi niyang mahal na mahal niya ito. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina na kinakalas na ang pagkakayakap niya at sinabing siya ay tumakas na. At bahala na raw ang kanyang ina. Siya na lang umano ang haharap sa kanila. Ayaw pa sanang iwan ni Carlito ang kanyang ina, ngunit pinagtulakan na siya nito. At sinabing kung totoong mahal niya ito, ay susunod siya sa mga ipinapagawa nito. Walang tigil sa pagpatak ang kanilang mga luha. Mabigat sa loob ni Carlito na iwan ang kanyang mga magulang at lisanin ang kanilang tahanan. Ngunit nakaramdam din siya ng matinding takot sa kung ano ang maaaring gawin sa kanya nung mga taong nasa labas, na siya ang pinaghihinalaan nilang pumatay kay Angela. Paglabas ni Carlito ng bahay ay tumakbo na siya ng mabilis. Gulong-gulo ang isipan niya. Sa isang iglap ay naglahong lahat ng kanyang mga pangarap at hindi maampat ang kanyang mga luha, lalo na at di mawaglit sa isipan niya si Angela at yung masaklap na sinapit nito, na sinisisi niya ang kanyang sarili pagkat wala man lang siyang nagawa para ipagtanggol ang kanyang kasintahan. Nang mapagod ay pansamantala siyang huminto. Tumingala siya sa langit at napaisip. Ipinikit niya ang kanyang mga matang sandali. Humugot siya ng isang malalim na paghinga at saka nagpatuloy na uli. Hindi niya tiyak kung saan ang kanyang destinasyon. Noong mga oras na iyon, ang tanging nasa isip niya lang ay ang makalayo mula sa mga taong ang buong akala ay siya ang pumatay kay Angela. Hanggang sa mapansin niyang napakarami ng puno at biglang dumilim ang kapaligiran. Nakakaunting liwanag na lamang ng buwan ang nakakapasok doon. Naisip niyang narating na pala niya ang kagubatan nang hindi niya namamalayan. Dahil nga sa takot ni Carlito na baka kung ano ang gawin sa kanya nung mga taong galit na galit dahil sa pagkamatay ni Angela, ay umalis siya ng kanilang bahay. Kahit pangalabag iyon sa kanyang kalooban, gulong-gulo ang isip niya dahil sa mga nangyari. Di maalis sa isipan niya yung masaklap na sinapit ng kanyang kasintahan. At di niya rin alam kung ano na ang naghihintay na kapalaran sa kanya. Lalo pa nga at siyang pinagbibintangang pumatay sa dalaga. Ramdam niya ang matinding galit sa tinig ng mga magulang ni Angela. At dahil nga sa magulo niyang pag-iisip, ay di na niya namalayang narating na niya pala yung pusod ng kagubatan. Huminto siyang sandali at sinuri ang kanyang paligid. Doon na niya unti-unting naramdaman ang pagod, maging ang pananakit ng kanyang katawan, bunga ng pagkakabugbog sa kanya nung isa nilang kamag-aral at ng mga kasama nito. Naupo siya sa paanan ng isang malaking puno at natulala.
Paulit-ulit kasing bumabalik sa kanyang alaala yung mga mapait na nangyari. Muling tumulo ang mga luha ni Carlito at nagsimula na naman siyang umiyak. Makaraan ang ilang saglit ay may biglang pumasok sa kanyang isipan. Di nagtagal, ang pag-iyak niya ay napalitan ng mga mahihinang pagtawa hanggang sa lumakas iyon ng lumakas at umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Tila nakaramdam siya ng ibayong saya sa naisip niyang iyon hanggang sa nakatulog na siya. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Carlito at mabilis na nilisan ang kagubatan. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Nanunuot sa balat niya ang lamig, ngunit hindi na niya iyon alintana. Nang malapit na siya sa kanilang bahay ay nagdahan-dahan siyang lumapit. Nagtago siya muna sa makapal na damuhan at doon ay sumilip. Nakita niya ang kanyang ina at nagtama ang kanilang paningin. Iniangat nito ang isang kamay at tila inaabot si Carlito. Humihingi ito ng tulong. Napatayong bigla si Carlito sa kanyang pinagtataguan at nagmamadaling kumilos para lapitan ang ina. Ngunit biglang natigilan siya nang makita ang isang lalaking may hawak ng palakol at tumama iyon sa likuran ng kanyang ina. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata ang sakit na dinanas. Biglang napasigaw si Carlito at napabalikwas. Humihingal siya at tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumayo at nagmamadaling bumaba ng kagubatan. Parang tambol sa lakas ng pagkalabog ang kanyang dibdib. Matinding pag-aalala ang nararamdaman niya para sa kanyang mga magulang. At habang binabaybay ang daan pabalik sa kanila, ay paulit-ulit niyang inuusal ang mga katagang, "Wag naman po sana." Makalipas ang halos isang oras, ay malapit na siya sa kanila. Nung puntong iyon, ay halos mabingi na talaga siya sa lakas ng pagkalabog ng kanyang dibdib. Matinding kaba talaga ang naramdaman niya noong mga sandaling iyon. Pero mas lalo pa siyang nagmadali at bigla siyang nanlumo nang makitang nagkatotoong lahat ng kanyang mga kinakatakutan. Napaluhod si Carlito at agad na pumailan lang yung kanyang malalakas na sigaw. Napahagulgol siya at di na napigilan pang lumuha nang makita niyang tupok na ang kanilang bahay at kasamang nasunog ang kanyang ama at ina na magkatabi ang kanilang mga sunog na katawan. Maya-maya pa ay muling sumigaw si Carlito at napalitan ang kanyang mga pag-iyak ng paghalakak. Tumayo siya at lumapit ng bagya sa kanyang mga magulang. Nagpaalam siya sa kanila at humingi ng tawad habang muling umiiyak. Matapos iyon ay tumalikod na siya at natatawang lumakad palayo. Bawat madaan ng halaman na maisipang bunutin ay kanya iyong binubunot at sinasabi niyang bubunutin niya silang lahat at susunugin rin. Hanggang sa masapit na niyang muli ang pusot ng kagubatan. Natatawa siyang naupo sa dati niyang pinwestuhan. At naramdaman niyang biglang kumalam
ang kanyang sikmura. Kaya gumawa siya ng mga pitag para sa mga hayop na lumilipad at gayon din sa mga gumagapang. Di nagtagal ng kanya iyong balikan ay mayroong mga huli na. Ang mga buhay pa na kanyang nahuli ay kanyang inihahampas sa malalaking puno o di kaya naman sa mga bato, at pagkatapos ay tinatanggalan lamang ng balat at balahibo. Noong una ay gumagamit pa siya ng matatalas na bato para hiwain ang mga katawan noon. Ngunit kalaunan ay ngipin na niya mismo ang kanyang ginagamit. Kinakagat na niya ang mga iyon. Mabilis na lumipas ang mga araw na ganun ang paraan ng kanyang naging pamumuhay. Sa gabi ay tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbi niyang ilaw. At kapag hindi ito lumalabas, ay nababalot ang buong kagubatan sa kadiliman. At doon niya madalas na maalala ang mga mapapait niyang karanasan. At sa kalagitnaan ng gabi ay unti-unting mababasag ang katahimikan ng mga impit na pag-ibig at pag-iyak na kalaunay mapapalitan ng mga malalakas na pagtawa na nabubulabog talaga ang mga hayop sa kagubatan na namamahinga. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw, ay unti-unting nararamdaman ni Carlito na lumalakas ang kanyang pangangatawan. At napansin din niyang hindi na siya sinusumpong ng hika. Kaya nasabi niya sa sariling mainam pala talaga ang pagkain ng atay at sariwang karne. At pati talas ng kanyang mata at pandinig ay tila ba naragdagan din. At naging matalas din ang kanyang pakiramdam. Kung kaya nga, hindi na siya gumagamit pa ng mga pitag sa panguhuli. Sa pamamagitan ng dalawa niyang kamay ay nakakakain siya. Dahil na rin sa taglay niyang bilis at lakas. Hanggang sa magsawa siya sa mga hayop na karaniwan niyang natitikman doon sa gubat, na para bang nakukulangan na siya. Na tila ba mayroon siyang hinahanap. Kung kaya isang gabi ay bumaba siya at nangingiti niyang binaybay yung daan papunta sa bahay nila Angela. At habang papunta doon ay paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa dalaga. Nang marating niya ang bahay ay nagmasid siyang sandali at pinag-aralan kung paano niya iyon mapapasok. Nakakita siya ng lubid sa labas ng bahay at kanya iyong kinuha. Dumaan siya sa likuran ng bahay, dala-dala yung lubid. Nagtaka siya kung bakit parang walang taong naroon. Nang bigla siyang nakarinig ng boses, pamilyar sa kanya iyon. Tatay iyon ni Angela. Mabilis na nagtago si Carlito sa likod ng isang aparador. At tama nga ang kanyang hinala. Papunta ito sa kanyang direksyon at iinom ng tubig sa kusina. Nang lumampas ito ng bagya sa kanya, ay agad niyang sinunggaban, hawak ang lubid. At agad niya iyong ipinulupot sa leeg nito. Nagawa niya itong maibuwal sa sahig na panay ang pagpupumiglas ng tatay ni Angela na nagmamakaawa. Ngunit tila bingi na si Carlito at paulit-ulit niyang binabanggit ng salitan ang mga katagang, pinatay niyo ang magulang ko at di ako ang pumatay sa nobya ko. Na doon pa lang siya nagkaroon ng ideya kung sino ang umatake sa kanya.
na hindi niya talaga namukhaan si Carlito dahil sa nagbago nitong anyo. Muling nagsalita at nagmakaawa ang tatay ni Angela at sinabing hindi siya ang pumatay sa mga magulang ni Carlito, kundi yung tatay ng isa nilang kamag-aral at mga magulang ng kabarkada nito, na siya rin umanong nagsumbong sa kanya tungkol sa nangyari. Kanya pa nga raw silang inawat, ngunit hindi siya pinakinggan, na agad daw inundayan ng taga ang kanyang ina, nang ito ay nagpapaliwanag at sinasabing hindi si Carlito ang pumatay, na mayroon pa sana itong sasabihin, ngunit hindi na nagawa pa pagkat bumagsak na ito sa lupa na naghihingalo at kanilang sinunog ang bahay upang palabasing aksidente ang lahat. Dahil doon ay biglang napaisip si Carlito at kumalma. Naramdaman naman niyang totoong lahat nang lumabas sa bibig nito. Kaya kanya na itong iniwan, ngunit marin niyang sinabi na hindi siya ang pumatay sa kanyang nobya. Dagdag pa niya, hindi niya magagawa ang bagay na iyon sa dalaga pagkat nagmamahalan sila. Sinabi pa niyang huwag itong mag-alala pagkat ipaghihiganti niya si Angela. Paglabas niya ng bahay ay kanya pang dinampot yung malapad na sombrero nitong ginagamit sa bukid at nagmamadali na siyang umalis. Doon siya dumaan sa kabilang direksyon, na mas pinili niya yung masukal na daan upang hindi siya kagad masundan kung sakali mang magbalak itong habulin siya. Nang paakyat na siya sa gubat ay may namataan naman siyang isang lalaki at abala nitong hinihila ang isang kalabaw. Biglang nag-init ang pakiramdam ni Carlito pagkat naalala niya yung nangyari sa tatay niya noon, na ninakawan sila ng kalabaw. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa at agad niyang nilundag yung lalaki. Mabilis na lumapat yung likod nito sa lupa, na hindi na binigyan pa ni Carlito ng pagkakataong makabangon. Sinakmal niya kagad ito sa leeg matapos niyang hawakan ito sa buhok at itingala. Sumirit at nagtilamsikan kaagad ang dugo nito matapos na mahagip ni Carlito ang malaking ugat sa leeg. At animoy, uhaw na uhaw niyang sinipsip iyon. Panay ang pagkawag ng lalaki, ngunit wala na itong nagawa pa. Mabilis na namutla ang kanyang mukha at tirik ang mga matang binawian ng hininga. At nang mapansing wala na yung buhay, ay saka palang humintong sandali si Carlito at suminghap-singhap sa hangin, at pagkatapos ay muling sinipasip yung leeg nung pobreng magnanakaw ng kalabaw. Nang mapawi ang kanyang uhaw sa sariwang dugo, ay tila ba hindi pa rin nakontento at iba naman ang hinahanap, kung kaya kanya namang isinunod ang mga laman loob nito. Gamit ang matatalim ng ngipin ay madali niyang napunit ang balat nito at buong pananabik niyang nilantakan ang mga iyon, na pagkaminsan ay kanya pang iniaangat sa hangin at ibinibitin at sa kanya kakainin. Makaraan pa ang ilang sandali ay namalaya na lamang ni Carlito ang kanyang sarili na dumitila pa sa kanyang mga daliri. Bigla siyang napatingin sa kanyang paligid pagkat mayroon siyang naramdaman. Kaya mabilis na niyang nilisan yung lugar at tinahak yung masukal na daan pabalik doon sa kagubatan. Napakagaan ng kanyang pakiramdam. At napansin din niyang tila nadagdagan pa ang kanyang lakas. Ngunit
Biglang nag-iba ang kanyang paningin. Naging kulay pula ang buo niyang paligid at ibang-iba kaysa dati. Pero mas nagustuhan niya iyon. Naging una nga niyang biktima yung magnanakaw ng kalabaw. Pagkat na-tsempuhan niya ito nang pabalik na siya sa gubat. Dahil naman doon ay lalong lumakas ang kanyang pakiramdam. Napakagaan ang kanyang katawan at mas lalo pa siyang naging maliksi. Nag-iba din ang kanyang paningin na tila ba mas naging matalas at mapanuri iyon. Nang marating niya ang gubat, ay minabuti niyang manatili muna doon ng ilang araw. Kailangan niyang maging maingat at dapat na planadong lahat ng kanyang mga galaw. Kaya pinag-isipan niyang mabuti ang mga susunod niyang hakbang. At makalipas nga ang 3 araw, ay muling bumaba ng kagubatan si Carlito. Hinintay lang niya munang kumalat ang dilim at saka siya nagsimulang kumilos. Una niyang pinuntahan ang bahay ng isa sa mga kabarkada ng kanilang kaklase. Nagkubli siya sa isang puno na nasa malapit doon at sumilip. Biglang pumahol ang alaga nilang aso, kung kaya agad na lumipat si Carlito ng pwesto. Pero hindi pa rin tumigil yung aso sa pagkahol nito, na nung huli nga ay umaalulong pa ito. Nag-isip si Carlito ng paraan kung paano niya mapapatahimik yung aso. Kaya umanap siya ng isang magandang pwesto na madali niya iyong masusunggaban. At nang makakita ng akmang pagkakataon, ay wala na siyang sinayang na sandali. Di na nagawa pa nung asong makalikha ng anumang tunog. Nang mahawakan niya iyon sa ulo at baliin ang leeg, biglang tumahimik ang buong kapaligiran, na tanging mga huni na lang ng kuliglig ang maririnig at ilang boses na nasa loob ng bahay. Wala silang kamalay-malay sa panganib na nakaabang na sa kanila. Base sa kanyang mga naririnig, ay nagkaroon ng ideya si Carlito kung saang bahagi ng bahay naroon ang mga ito. Kung kaya, madali niyang napag-isipan kung paano niya atakihin sila. Naging matyaga pa si Carlito sa paghintay ng tamang pagkakataon. At di nagtagal, ay napansin niyang tumigil na ang mga ito sa pag-uusap. Kaya naganda na siya. Sinubukan niyang akyatin yung isang bintana. Doon ay sumilip siya sa may siwang. Nangiting bigla si Carlito pagkat natsyempohan niya kaagad yung kabarkada ng kanilang kaklase. Nakita niya itong nakahiga at nakatalikod sa kanya. Kung kaya, sa isip ni Carlito ay nasabi pa niyang, kapag siniswerte ka nga naman. Bumaba siyang sandali at nagpalipas pa ng ilang minuto. At napansin niyang isa-isa nang pinapatay yung mga ilawan ng bahay. Kung kaya, mas lalo pang natuwa si Carlito, pagkat mas lalong magiging madali para sa kanya na maisakatuparan ang kanyang plano. Muli niyang inakyat yung bintana na yari sa kapis. Sumilip siyang muli at nakita niyang nanatili iyon sa dati niyang posisyon. Maingat na itinulak ni Carlito
yung isang panig ng bintana at hindi man lang siya nahirapan. Kung kaya ang luwang ng kanyang pagkakangiti, isinunod naman niya yung isa pang panig at nang sapat na ang luwang noon para siya ay makapasok, ay dahan-dahan na siyang sumampa. Maraan siyang lumapit doon sa natutulog na nang makalapit na siya ay kanya pa itong panandali ang pinagmasdan. Yung pagngisi niya kanina ay agad na palitan ng galit. Nakaramdam siya ng matinding panggigigil nang makitang muli sa pagkakataon na yon yung mukha nito. Mabilis na bumalik yung mga alaala sa kanyang isipan. Yung mga mapapait na tagpo na sinapit nilang magkasintahan sa kamay ng mga ito. Naalalang lahat ni Carlito yung mga sandali habang ginagawa nila ng masama si Angela. Bigla na lang tumulo yung luha ni Carlito at mariing nagtama ang kanyang mga ngipin habang dahan-dahan niyang hinuhugot yung kutsilyo niyang yari sa buhay na bato. Kinuha niya yung isang unan at biglang itinakip sa mukha ng walang kamalay-malay na binata. Dinaganan niya iyon at kasabay noon ay kanyang itinarak sa puso nito yung hawak-hawak niyang patalim. Hindi man lang nagawang makaimik ng binata. Napakatahimik niya iyong naisagawa. Pagtanggal niya ng unan ay bumungad sa kanya yung mukha nitong gulat na nakalawit pa ang kanyang dila. Kinagat ito ni Carlito sa leeg at sinipsip ang dugo. Kanya ring nilakhan pa ang butas nito sa kaliwang dibdib at kanyang dinukot ang puso nito. Kanya iyong piniga gamit ang isang kamay at pagkatapos ay nilamutak at hinayaan niya lang na matapon iyon sa sahig. Inubaran rin niya ito at pagkatapos ay kanyang pinutol ang ari nito at inilagay niya iyon sa bibig nito, na hindi lang basta ipinatong, kundi kanya talagang ipinasok iyon. Na kanya pang tiningnang mabuti ang ayos nito at nangingiting iniwan na iyon. Pumunta naman siya sa may kusina at kanyang nilawayan yung kanilang pinaglalagyan ng tubig. Gusto rin niya sanang isunod ang mga magulang nito pagkat sila naman ang magkakatulong na pumaslang sa kanyang mga magulang. Ngunit may naisip siyang mas maganda. Muli siyang dumaan doon sa bintana kung saan siya pumasok, na bago tuluyang umalis ay kanya pa iyong isinarado. Nang lumalakad na siyang papalayo ay siniguro niyang walang anumang bakas ng dugo siyang may iwan sa daan, nang sa ganon ay hindi nila matukoy at matunton yung kanyang pinagkukutaan. Dahil sa magkakasunod na insidenteng iyon ay naging matunog sa kanilang bayan ang ukol sa aswang na gumagala. Nakapagbigay din iyon ng matinding takot sa mga tao, ngunit marami pa rin ang hindi naman naniniwala. Nagsagawa ang mga barangay ng kani-kanilang pagroronda at nais nilang mahuli yung aswang. Ngunit pinagtatawanan lang sila ni Carlito, na kanya pa nga silang sinusundan pagkaminsan at pinagmamasdan, hanggang sa maubos na ni Carlito yung mga responsable sa pagkamatay ni Angela at gayon din sa kanyang mga magulang.
na halos iisa ang kanilang mga sinapit. Lahat ay karumal-dumal na kahit anong higpit ng kanilang ginagawang pagbabantay sa gabi ay nagagawa pa rin silang malusutan ni Carlito. May ilang mga taga roon sa kanilang bayan ang nakakita minsan sa kanya habang isinasagawa niya yung kanyang paghihiganti. Ngunit wala naman silang magawa pagkat kanilang nauunawaan si Carlito. Dahil unti-unti nang lumalabas ang katotohanan ng mga panahong iyon. Sa tulong na rin ng tatay ni Angela, lalo na kapag nalalasing ito sa inuman, na kanyang sinasabing yung mga nagsumbong sa kanya tungkol sa sinapit ng kanyang anak ay siya palang mga totoong may sala, na sila pala talaga ang totoong pumatay at gumahasa sa kanyang anak. At mapapaiyak na ito habang inilalabas ang sama ng loob. At pagkatapos ay kanya silang isusumpa na magbabayad rin umano balang araw. At sa tuwing may mapapatay nga sa kanila si Carlito, ay tila ba nagbubunyi ang tatay ni Angela na kanya pa talaga iyong ipinagdiriwang, na mangungumbida pa talaga ito ng kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak. Ang malimit na itawag na palayaw noon kay Carlito ay Carlo, o di kaya naman ay Lito. Pero mas nakilala siya at mas naging tanyag sa bansag na Kalo dahil sa suot niyang malapad na sombrero ng tatay ni Angela, pagkat Kalo ang tawag ng sombrero doon sa kanila. Nang makapaghiganti na si Carlito sa lahat ng mga may atraso sa kanya, ay sunod namang tinugis ng mga taong bayan yung mga magulang na hinawaan ni Carlito. Ang iba sa kanila ay namatay pagkat hindi kinaya. Yung iba naman ay tuluyang naging aswang. Nasa lihim na paraan ay tinutulungan ni Carlito ang mga taga sa kanila na mahuli at mapatay ang mga ito isa-isa. Kung kaya, sa kanila na ipunton lahat ang sisi at hindi kay Carlito, na sa kanila nabaling ang galit ng mga tao. Hinanap din naman si Carlito ng ilan niyang mga kaanak, ngunit mas pinili niyang mamuhay na mag-isa at malayo na sa mga tao. Sa kanilang probinsya ay sumikat din yung paboritong linya ni Carlito. Sa tuwing magmamakaawa kasi sa kanya yung kanyang mga ginagantihan, ay humihingi din siya ng paumanin sa kanila at sinasabing hindi niya sila mapagbibigyan pagkat nakalimutan na raw niyang tumingala sa langit, kung kaya hindi niya raw alam ang magpatawad. Paminsan-minsan ay may nakakakita pa rin naman noon kay Carlito, lalo pa nga kapag nagagawi sila sa kagubatan upang mangaso. Ngunit umiiwas daw ito at talagang napakailap. Hanggang sa kusa na lang rin maglaho ang mga kwento tungkol sa kanya, na tanging sa kanilang angkan na lamang madalas na marinig ang kanyang masaklap na kasaysayan. Hanggang dito na lamang ang ating kwento tungkol kay Carlito. Naway may natutunan po sana tayong lahat. Pakatandaan po natin na ang mga mapang-api ay tiyak na magdaranas din at aanihin ang naging una nga niyang biktima, yung magnanakaw ng kalabaw. Pagkat natsyempohan niya ito nang pabalik na siya sa gubat. Dahil naman doon ay lalong lumakas ang kanyang pakiramdam. Napakagaan ang kanyang katawan at mas lalo pa siyang naging maliksi. Nag-iba din ang kanyang paningin na tila ba mas naging matalas at mapanuri iyon.
Nang marating niya ang gubat, ay minabuti niyang manatili muna doon ng ilang araw. Kailangan niyang maging maingat at dapat na planadong lahat ng kanyang mga galaw. Kaya pinag-isipan niyang mabuti ang mga susunod niyang hakbang. At makalipas nga ang 3 araw, ay muling bumaba ng kagubatan si Carlito. Hinintay lang niya munang kumalat ang dilim at saka siya nagsimulang kumilos. Una niyang pinuntahan ang bahay ng isa sa mga kabarkada ng kanilang kaklase. Nagkubli siya sa isang puno na nasa malapit doon at sumilip. Biglang kumahol ang alaga nilang aso, kung kaya agad na lumipat si Carlito ng pwesto. Pero hindi pa rin tumigil yung aso sa pagkahol nito, na nung huli nga ay umaalulong pa ito. Nag-isip si Carlito ng paraan kung paano niya mapapatahimik yung aso. Kaya umanap siya ng isang magandang pwesto na madali niya iyong masusunggaban. At nang makakita ng akmang pagkakataon, ay wala na siyang sinayang na sandali. Di na nagawa pa nung asong makalikha ng anumang tunog. Nang mahawakan niya iyon sa ulo at baliin ang leeg, biglang tumahimik ang buong kapaligiran. Natanging mga huni na lang ng kuliglig ang maririnig at ilang boses na nasa loob ng bahay. Wala silang kamalay-malay sa panganib na nakaabang na sa kanila. Base sa kanyang mga naririnig, ay nagkaroon ng ideya si Carlito kung saang bahagi ng bahay naroon ang mga ito. Kung kaya, madali niyang napag-isipan kung paano niya atakihin sila. Naging matyaga pa si Carlito sa paghintay ng tamang pagkakataon. At di nagtagal, ay napansin niyang tumigil na ang mga ito sa pag-uusap. Kaya naganda na siya. Sinubukan niyang akyatin yung isang bintana. Doon ay sumilip siya sa may siwang. Nangiting bigla si Carlito pagkat natsyempohan niya kaagad yung kabarkada ng kanilang kaklase. Nakita niya itong nakahiga at nakatalikod sa kanya. Kung kaya, sa isip ni Carlito ay nasabi pa niyang, kapag siniswerte ka nga naman. Bumaba siyang sandali at nagpalipas pa ng ilang minuto. At napansin niyang isa-isa nang pinapatay yung mga ilawan ng bahay. Kung kaya, mas At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.